Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Eto po, thank God it's Friday. Tapos na po, matatapos na ang isang linggo ng Mayo. At eto, nabugbog tayo ng mga maiinit na balita tulad nung sa PIDEA Leaks ni Senator Ronald the Puncher De La Rosa, also known as the Authentic Idiot. At yun din pong mga mautog rally nung mga kampo ni Digongyo. At higit sa lahat, yung nagawang mga accomplishment ng Pangulong Bongbong Marcos sa loob ng isang linggo. Siguro naman hindi nakaila sa inyo, no? Meron po tayong naipakitang video dyan. Ewan ko lang kung pinapanood ninyo. Mga galing po yan sa Presidential Communications Office. Kung gusto nyo pong malaman ang mga ginawa ng gobyernong ito, no, yung pamimigay ng mga tulong, lalong-lalo na sa bagong Pilipinas Serbisyo Program at yung Love for All ng ating First Lady Lisa Araneta Marcos, nandun po yun. Sa Presidential Communications Office official Facebook page, yung Love for All naman po ay nasa official Facebook ng ating unang ginang na Lisa Marcos. So yun po, no, wag lang tayo puro mga chismis, no, yung mga puro nega-nega na lang, no. Kailangan malaman din natin para ipangalandakan natin kung sakaling tanungin man kayo ng mga didishek o yung mga despicable supporter ng Duterte, no, o yung mga balahura supporter ng Duterte, yung mga kanilang mga ninuno ay nanggaling pa kay Judas Iscariot, mapasasabi nyo, eto, no, ipangangalandakan nyo, ipagmamalaki ninyo. Okay? So, meron pa rin po tayo ditong mga atake, no? Itong pag-uusapan natin, isa dito ay ipapakita natin ang kagalingan ng dati ninyong presidenteng Duterte, no? Sa kanila, Duterte. Sa atin, Do-30, no? You are so dirty. Di ba, Chang? Di ba, Elora? Di ba, Ate Maite? Doon po siya nagsasabi, nagtatanong, dadalawa lang ba ang viewers natin? May humihirit po. Pasensya na po kayo, may humihirit no? Sabi ni Ate Maite, hindi lang dalawa yon, tatlo kami. O tatlo po sila. Si Elora, si Aichang, at si Ate Maite. O yun, tatlo po ang viewers ko, no? At least dumami po sila, tatlo po. O, wag na kayong magtatanong. Hindi po mababawasan yan. Kasi baka may magreklamo, ako din, Tokis, lagi ako nandyan. Sabi nila, dalawa lang. Siyempre, ayaw ko naman magtampo yung ate ko from Buenos Dias, Espanya. Friends po kami niyan, ni Ate Maite, no? Ganun po kami niyan, no? Ganun kami niyan. Di ba, Ate Maite, ganito tayo, oh. Ano ko yan? Manang ko yan, Manang. Meron naman magtampo si Manang, mamaya yan, hindi na magpunta sa akin, hindi na mag-likes, kundi ganun na. So, ang pag-uusapan natin yung kagalingan nga po. Kagalingan at kahusayan ng dati nyong Pangulong Duterte na walang korupsyon sa kanyang pamamahala nung time niya. Magaling Yung po yung sinasabi nung mga minions niya, yung mga tanga-tanga at bulag na mga supporters niya. At yung pagbira niya sa ating Pangulo na wala na naman pong performance ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala ka, Marcos. Wala ka sa akin. PI ka. No, ngayon, malalaman natin, makikita nyo, kung gaano naman siya kagaling talaga. Yung sinasabi nilang Duterte. Okay? Puro articles po ito. Wala po akong makitang video. Pasensya na po kayo kung hahaba, no? Pagtiyagaan nyo na po. Pero bago tayong magpatuloy, as usual, tayo po ay magpapasalamat at magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members na patuloy pong sumusuporta sa atin, maski na yung mga nandun, no? May nakita po ako na talagang hindi nyo man nakikita dyan sa comment section or sa chat box, nandun pa rin, nakasuporta pa rin, no?
Ayaw ko na pong banggitin for their privacy. Hindi na nga nagko-comment o nagpupunta sa ating video premiere, babanggitin ko pa. No, ibig sabihin, they want their privacy. No? Salamat po. Okay, pagpalain nawa kayo ng Diyos pala, ng mga Diyos tuloy. No? Ganon din po sa mga followers, subscribers, nagla-like at nagsishare, nagbi-video replay sa mga nagsishare ng kanilang blessings, no? Ng super thanks, super stickers, super chat. Meron pa ba? Wala na yata. I-off ko na yata yan. Useless naman. Hindi, nandyan lang po yan. Ano po yan eh. Wala pong pilitan. No? Sa inyo lang pong kaibituran ng puso kung trip nyo lang. No? Okay, so ganun din po sa mga kasama natin, no, sa ating chat box tuwing may video premiere. Nandyan po si Ate Marie Chris Hernandez. Si Ate Marie Chris Hernandez, lagi po yan nagko-komento sa ating videos, no? Hindi nyo man makita sa video premiere kasi sinabi ko na sa inyong kadahilanan. Si Elora Liz, even though nandun siya sa ilalim ng dagat, nagbabantay ng corals, yun, nakaganon po siya. Si Kai, nakasamahan niya dyan po sa kanilang opisina, shout out po lahat sa inyo. Hindi ko na kayo maisa-isa dahil di ko na alam talaga pangalan ninyo. No, baka meron ng Simply Talkies Vlog Department. Yan, mga abangers. Shout out sa buong Palawan po, sa Zambales, sa bayan kong Zambales at sa norte. Ganun din po sa mami ni Elora na si Tita Aurora. Alam nyo na, Tita Aurora, na kailangan yung papalityon nyo daw po, hindi yung biik ha. Kailangan Mother Goose. And then sabi sa akin ni Elora, lulutuan ka daw na ng lechon. Ayoko ng biik. Gusto ko yung Mother Goose, yung malaki. Kapal ng mukha mo, Tokis. Kala mo nakikitita ka, di ka naman kamag-anak. Adopted, di ba? Malay nyo, i-adapt ako ng Palawan, di ba? Pwede po ba dyan, Governor? I-adapt mo na si Simply Tokis, Baka naman pwede yun. Adopted son of Palawan, di ba? Si Ai Chang Mayu, Kaluyal Wanabet, Kaluyal Senchang, Kaluyal Milestan, Kaluyal Alex Andrade. Sa lahat ng mga Kaluyals na pumupunta sa atin, thank you very much. No? Nandyan din si Beth M. Minsan pumunta yan. Nakakasabay natin yan sa mga LS. Si Mami B, na always supportive and ever beautiful. Si Ate Maite. Si Mami Peng, no, na busy. Si Maritel T, Priscilla Asception, Rebecca Lagman, Ninita, ano yun? Arceo na. Lagi ako nalilito dyan. Ninita Umali, Nilda Arceo. Si Ilocana ka na, si Carclea, Hattori, RN Tusens, Lorna Rafael, si Mohamed, si Red, si Sinamar, no, yung mga supportive po na laging active dyan sa ating chat box. Kung hindi naman kayo active, nandyan lang kayo, naka-background, nakikinig, nanonood, shout out po sa inyo sa lahat ng OFW, no? Shout out, ingat po kayo dyan. So maraming salamat po sa inyo and may God bless us all. Dito na po tayo sa ating topic, no? Mga ilang articles lang naman to support our yung content natin ngayon. So, bakit ko sinabi na napakagaling talaga ni dati ninyong presidenteng Duterte? Kasi sinasabi ng mga supporters niya, napakagaling, the number one, the best president ever na nakuha natin. No, sa Twitter po, sa X account, no, sa X account nila nung mga Duterte, talagang nakalagay sa pedestal. Kumbaga, ito yung apex of achievement, si Duterte ang nandun. Sa lahat ng mga naging presidente ng ating bansa, among the 16, kasi pang 17 ng ating Pangulong Bongbong Marcos at hindi pa siya tapos, siya ang nasa tuktok ng tagumpay. Walang korupsyon, walang droga, walang krimen dahil tinapos ni Duterte. Dito lang ulit nagbabalikan sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayun, ang galing, talagang saludo, talagang lahat tayo tinitingala si Duterte, no? Malay nyo, nandun yung West Philippine Sea pala, wala pala sa lupa yung West Philippine Sea. Nandun pala, dala-dala ni Duterte, di ba? Tapos sinabihan niya pa ang Pangulo, mamaya, patunayan natin yung sinasabi niya. Papatunayan nating mali ang gunggong na ito. Okay. So sa kagalingan ni Duterte,
binutata naman siya ng ombudsman. Siguro ako, alam nyo na to lahat, nabalitaan nyo na to. No, kukunin ko na lang po yung balita dito sa Balitang Bayan. Affiliated po ito sa GMA News, no? Para Tagalog po. Duque, Lao, pinakakasuhan ng ombudsman dahil sa 41 bilyong peso fund transfer sa COVID-19 supplies. Ayun, ombudsman na po. Ibig sabihin, naimbestigahan na ito. Kasi the word pinakakasuhan. 'Di ba? Present tense. Ibig sabihin, kung ipinag-uutos na ng ombudsman na kasuhan itong dalawang taong ito, ay tapos na ang kanilang investigasyon sa ombudsman. Pinakakasuhan na sila ng illegal fund transfer. Ito, basahin natin nilalaman ng balita. Iniutos ng ombudsman ang pagsasampa ng kasong katiwalian. Ay, katiwalian, grab to grab. Laban kina dating Health Secretary Francisco Duque III at dating Budget Undersecretary Christopher Lao dahil sa umano'y irregularidad sa paglilipat ng mahigit 41 billion pesos na pondo na ipinambili ng COVID-19 supplies noong Marso 2020. O kasagsagan po ito ng COVID. So sa kasagsagan ng COVID, naisip pa nila na mag-illegal transfer. Illegally. So bawal yun. So sino lang pwedeng mag-transfer ng pondo base sa GAA? Tanging Kongreso lamang yun with their approval. Kasi sila ang nag-create ng budget. Sila ang nag-aproba ng budget and then they forward it to the Office of the President for signature. So, di ba, malaking yan? Yung tinatanungan natin din Di ba yung issue 125 million? Di ba ini-issue nila yan? Nung Makabayan Black, doon kay Itok-Itok, Tamil Mill. Sinisipat nila ang Office of the President. Dahil daw itinransfer ng Office of the President yung 200 million na additional pondo kay Itok-Itok. Diba? Pero namatay na po yun. Wala na Pero ito, nakuha ng ombudsman. Ibig sabihin, kung namatay yung issue na yun, sa akin lang pong opinion, kasi wala na Ibig sabihin, akin lang opinion to siguro yan na ipaliwanag maigi ng Office of the President. May mga dokumento, may patunay na hindi illegal kung ano man yung ginawa na sinasabi ng Makabayan Black ng Office of the President. Kasi kung ganun man po yun, nag-ingay ng ombudsman. Di ba? Sino ba ang mga lawyer ng Pangulo? Sa akin, believe ako. Akin lang to, opinion lang to ako. Kayo, magsaad kayo ng opinion nyo dyan. Ikaw ba naman? 100 years na. Isa sa mga legal advisor mo, si JPE, si Juan Ponce Enrile. O tapos, nandiyan pa yung executive secretary na dating Chief Justice ng Supreme Court. Ano laban mo? Di ba? So yan, irregularidad sa paglilipat ng mahigit 41 billion. Mga bayad, saan napunta tong 41 billion na to sa pagbili daw ng mga supply ng COVID-19? Di ba? Tayo nung sumusubaybay tayo dito sa investigasyon, no? Lalong-lalo na itong Parmali, nakasangkot si Lau. Di ba yung Lau na rin na yan, kasangkot din yan sa procurement ng nung sa DepEd laptop? Bili mo Lau, Inchik. Mamaya, meron pang dalawang katao. Lalo kayong magngingit-ngit. Si Duque, nung time na ako, sinusuportahan ko tong Duterte na ito kasi nabulag din ako chastise nyo ako. No? Karamihan naman, sumuporta kay Duterte. Hindi ba pwedeng magbago? At least ako nagbago yung iba. Patuloy na nagpapakabulag. Di ba? Ako nanawagan ako na sisantihin yan si Duque. Hindi na sisanti. Pinortektahan pa ni Duterte. Di ba? Yung pala, may 41 billion. Di ba, Elora Aichang? Sa hiwalay na desisyon sa reklamong administratibo laban sa dalawa, nakita rin ng ombudsman na guilty. Ibig sabihin, tapos na ang investigasyon ng ombudsman. So they're asking probably the DOJ, the Department of Justice,
to file a criminal case against this guy. Graft and corruption yan. Na guilty sina Duque at Lau ng grave misconduct, gross neglect of duty, at conduct prejudicial to the service. Aroy ko po, meron ka ng katiwalaan, illegal transfer of funds, tapos may grave misconduct, gross neglect of duty, at conduct prejudicial to the service. Eh bakit hindi mo na rin kasuhan dyan si Duterte? Siya ang boss eh. Di ba? Oh, hindi man lang kinausap nitong mga to, yung mga magagaling na abogado o mambabata, so pwede ba namin tong ilipat? Kasi alam nyo kung bakit? Sabihin lang dyan ni Duterte, emergency procurement yan eh. Hindi ba yun kasama sa illegal transfer ang emergency procurement? O yun ang tanong natin. Sa 49 pahinang resolusyon na may petsang Mayo 6 na inilabas itong Biyernes, sinabi ng Ombudsman na labag sa batas ang ginawa ng DOH na ilipat ang 41 billion sa procurement service ng DBM o yung Department of Budget and Management na pinamumunuan ni Lau. Ay, ikaw talaga, Lau. Talagang itong si Lau-Lau. Lau-Lau ang utak. Ano pa? Lau-Lau ang pantalon. Bakit na Lau-Lau? Kasi maski na may sintron, punong-puno ang bulsa ng kwarta. Kaya nga Lau-Lau eh. Diba? Lau-Lau sa pagnanakaw. Yon, rhyme na rhyme. Ha? Lau-Lau sa pagnanakaw. O, ano naman yung isa? Lau-Lau magnanakaw? O, tanong yun ha. Tanong yun. Diba, Elora? Rhyme eh. Lau, cow. Lau, magnanakaw? O, question mark. I'm not accusing. Nagtatanong po tayo. Pinayagang umano lamang ang PS-DBM. O, sabi ko na nga ba, itong PS-DBM na to, tinanggal yata yung department na yan eh. Yan din yung ilang milyon-milyong laptop na anomalyang procurement. Biruin mo, ang mahal na laptop, pang Mac ang halaga. Pero ang kwalidad, pang HP 4. Intel lang, Intel. Ha? O, divert tayo. Diba? Yung biniling computer, ang halaga ay pang MacBook. O, alam nyo na ibig ko sabihin, mga 1,200. Kasi ito po, ito pong MacBook Air ko. Air ito. Meron din akong MacBook Pro. Pero lumang-luma yon. Nag-upgrade ako, Air lang. Na? Umabot ako dito ng 1,000 something. Pero yan, may student discount. Binibili ko yan tuwing October dito. Kasi meron pong, basta sabi mo lang may mag-aaral ka sa kolehiyo. Oh, ako noon, meron ako noon eh. 3 nga nabili ko niyan eh. 3 nabili ko eh. Oh, binigay ko sa 2 anak, saka isa sa akin. Oh, di ba? Oh. Pero yung laptop nilang nakuha, ang processor ay Intel. Hindi sinabing ano bang mga Intel ngayon kasi hindi ko alam eh. Sa akin M2 to eh, M2, no? Yung processor ng Microsoft ng Apple. Eh yung Intel, ano ba Intel? Wala na ako alam sa Windows, basta Intel, yung pinakabababang processor. Eh makakuha ka lang nun $250 eh. Kita nyo yung kagaguhan nitong Lau? Tapos nandiyan ka pa sa DOH, patay ka. Ha? Ito inano ko na lang, dinivert ko lang kayo ng konti para makuha nyo yung point na itong si Lau ay Lau-Lau ang pantalon sa dami ng kwarta. Ayan. Pinayagan lamang umano ang PS-DBM na bumili ng common use supplies. Kategorya na hindi sakop ng COVID-19 pandemic supplies na binili mula sa 41 billion na alokasyon mula sa DOH. Ay, patay. Sinipi ng Ombudsman ang 2020 General Appropriation Act na tumutukoy sa CSE na kasama sa electronic catalog ng PS-DBM. Ayan. Sinipi meaning tinignan. Ha? Quote, there is no indication, ayan, ulitin ko, there is no indication that when GPPB, Government Procurement Policy Board, Resolution Number 03-2020 was approved on March 9, 2020 or immediately thereafter. The items declared as CSE are already available at the PS-DBM. Aray ko po. Wala naman pala dun sa resolution na yung makuha yung CSE pero yung mga CSE ay na-declared na dun.
available na sa PSDBM. Maanomalya talaga itong inchik na ito, itong kupal na ito. In fact, a March 25, 2020 announcement in the Philippine Government Electronic Procurement System, which serves as the central portal for all procurement information and activities of the Philippine government, showed that PPEs, o yung personal protective equipment, testing kits, and other CSE included items were not available in the PSDBM. Aray ko po. Patuloy pa ng Ombudsman. Thus, the technical condition set by the CSE definition was not met in this case. Worth stressing is the fact that the advisory is consistent with Lau's testimony during the Senate hearing as to the lack of medical items in the PSDBM's inventory. Ay, grabe oh. It is evident that DOH did not source the COVID-19 related supplies from the PSDBM, but instead outsourced the procurement activity to PSDBM since the latter's store did not have the medical supply that DOH intended to buy at the time the fund transfer were available. Matay ko, masalimuot na ano to, no? Ang galing yung lumusot, no? Yan ang hirap sa inyo. Hindi ba to nakita ng pamunuang Duterte? Oo. Kala ko ba malinis? Hindi pala malinis yung pagkakagawa nyo ng anomalya, mga hinayupak. Ayan na, tapos na to. Kasi sinabi dito, sinipi. Meaning, tinignan ng ombudsman, pinag-aralan na. O, nakita nila, may anomalya. Gross misconduct, ha? Ano pa? Gross neglect of duty at conduct prejudicial to the service. Tapos may kasama pang irregularidad. GRAP. Tapos, ang kaso. Ha? Puna pa ng ombudsman, maaari naman na ang DOH na mismo ang bumili ng mga COVID-19 supplies. Yun naman pala, bakit padadaanin pa sa PSDBM? Kasi nandoon si Lau na may cow. Lau na may cow, di ba? Lau na may cow. Thus, the resulting arrangement added another layer by bringing in PSDBM as DOH procurement agent. Instead of a simplified process, the procurement mechanism that involves PSDBM became more complicated and therefore inconsistent with the purpose to hasten project implementation. Ang reklamo kina Duque at Lau ay isasampa sa Sandigan Bayan. Patay na, no? Ngayon, dito po sa kasamang balita rin, meron pong mga naabsuelto yata dito. Ibinasura naman ng ombudsman ang criminal at administrative complaint kaugnay sa naturang usapin na isinampa labang kina Maria Carolina Bitanyo o Tainyo, Mirna Cabotaje, Roger Tong-an, Leopoldo Vega. Yan pa, tingnan nyo na lang, no? So, mukhang hindi makakasuhan itong mga grupo ng taong ito. Tanging si Lau at si Duque. Ay, mabuti naman. Sabi ko sa inyo divine justice. Ang tagal na pinananawagan na sipain na si Duque, yung pala, instrumento pala siya ng lawlaw sa nakaw. Instrumento pala siya ng Duterte. Di ba palakpakan? Ang linis ng administrasyong Duterte. Ang linis talaga. Wala man lang spec, no, ng katiwalian. Diba? Ang galing mga kababayan. Bilib na bilib ang mga minions ng Duterte. Ang galing talaga ni Duterte. Nasa tayuktok siya ng tagumpay. Duterte lamang ang makakapaglinis ng Pilipinas. Duterte lamang ang makakapagpaunlad sa Pilipinas. Duterte lamang ang dapat mag-lead sa Pilipinas. Oh, right now, diba? That's what you called again, Madam Imelda Marcos. Divine justice. Yari kayo. Pupunta na to sa Sandigan Bayan. Baka i-recommenda na sa DOJ. Kasuhan yan ito, lalo na tong Lau na to. Inchik! Ang galing mong mangurakot, inchik! Diba, naimbestigahan niya ni Gordon, panay nga ang salon diyan ni Duterte. Kaya nga diba, siniraan ng sinaraan si Senator Dick Gordon dati.
O kaso lang nagwala si Dick Gordon eh. Kaya ganun talaga, no? Magaling po yan si Dick Gordon kasi magaling na mayor namin yan sa Gapunong time na bata pa ako. Mayor Gordon na inabot ko, si Dick eh. Mahusay po eh, pero nangyari siguro time will tell, nawawala din, 'di ba? Ang kagalingan. Okay, so yan na, no? Antayin na lang natin yung magiging resulta na to. Abangers tayo sa susunod na mga kaganapan diyan kay Duque at Lau. Mamaya yan, yung dalawa na yan. Bye-bye, Philippines. Nasaan na ba si Duque? Yang Lau na yan, wala na yan sa DBM, tinanggal na yan. No? O eto pa, para lalo kayong magngit-ngit. Ha? Sa Inquirer.net, Chinese trader added in Parmali grab case. O remember, yung Senate hearing ni Dick Gordon dati sa Parmali case, corruption, di ba? O kaso ina-absuelto ni Digongyo, di ba? O ito pa, ombudsman na naman. The Office of the Ombudsman has reversed its decision to clear a close associate of associate daw nino. Close associate pa. Ibig sabihin, sanggang siko sila, sanggang dikit, ganun sila, oh. Ate Maite, ganun sila, oh. Akala ko ba, tayo lang ang ganun. Former President Rodrigo Duterte's old economic advisor. Tignan ninyo ha, sanggang dikit niya, itong economic advisor niya. Sino, ha? Sino, mga kababayan? Sino? Magiging sinophobic ba tayo? Sinophobic, ha? Elora Aichang? Chinese businessman Michael Yang. Ayon, yung isa silaw, yung ang isa ay si Yang. Yang silaw ay parehong incheck. Di ba? Oy, Duterte, Republic of the Philippines, Province of China. Talaga ang nangyari sa Pilipinas nung panahon nitong gago na ito, itong PI na ito, itong FU na ito, itong Mother F na ito. Tingnan mo, yang silaw ay parehong lumawlaw ang bulsa dahil sa nakaw? Question mark. Di ba? Nagtatanong lang mga PI kayong dalawang inchik. Ginago tayo ng inchik. Hanggang ngayon, ginagago tayo ng inchik. Ha? Tingnan nyo. Mga businessman na infiltrate ang gobyerno ni Digong kasi inalaw niya. Di ba? Yung nagpunta siya sa China noong October 2016, sabi niya, I'm separating my alliance with the United States. I am now committing to the Republic of China. Palakpakan! After that, ayun na, yung mga inchik, nagpuntahan na sila, sanggang dikit na sila, besi-besi, upa-upa na sila ni Digong ninyo. O, tingnan nyo nangyari. Napunta sa China ang pera natin. Kasi tayo ay probinsya ng China. Sabi nito. Di ba? Nabulag tayo sa maaanghang na pagmumura. Di ba? Napabilib tayo doon. Yung pala, sige. Cow lang kayo ng cow. Mag-milk lang kayo ng cow dyan. Mayaman naman kami. Uutang lang kami ng uutang. Diba? Utang ng utang ang digonggong ninyo at yung mga inchik ng mga sanggang dikit niya na kinabang. O, tingnan ninyo. Yung isa silaw, yung itong isa siyang, may isa pa. Yang silaw ay may katuwang na magnanakaw. Kasi meron pa isa eh. Di ba? Of liability in alleged conspiracy that allowed Parmali Pharmaceutical Corporation. Itong Parmali Pharmaceutical na ito, kasuhan dapat yan, no? To corner multi-billion. Hindi po multi-million eh. Billion ang nakuha sa ating bansa. Di ba? Infiltrated ang gobyerno. Multi-billion peso government contracts during the pandemic. Putang ina. Talagang walang awa tong mga inchik na to. No? Walang trabaho ang mga Pilipino, saradong mga negosyo, tapos ang binibigay lang sa mga Pilipino ay magkanong halaga ng pera para tuwang-tuwa naman tayo. May ayuda, binagsakan ng ganitong ayuda. Parang Robin Hood ang dating mga kababayan.
Tapos yung mga nabibigyan naman, all hail Duterte! All hail Duterte! You are the greatest! Yung pala, hindi nila alam na yung pinamigay sa kanila ay babalik din sa kanila sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo ng bilihin at ng mga taxes. Yung iba, no, yung binigay lang sa inyo ay syerto porsyentong 0.00001. Yung sa kanila, bilyon. Di ba? Tayo matapalan lang ng mukha ng demonyo ng pera, yung 500 pesos, okay na yan. All hail Duterte. Ganun na, di ba? All and high, sabi nga nung Luke Espiritu, high and almighty ka na. Di ba? Sabi niya kay Rookie na Tomba Balintong. Ganyan din. Yung mga nabigyan ng ayuda, all hail Duterte. All hail Duterte. Si Duterte naman, ganun. Di nila alam, siya ang head. Nga naman, siya ang presidente, di siya ang head. Ba't tinukoy ko? In an 18-page order approved by Ombudsman Samuel Martires on May 2nd but made public on Thursday, a special panel of investigators amended, ni-reverse nila yung decision Kasi may nakita silang mali talaga. Pagnanakaw. Amended on August 14, 2023, resolution to include, may sinama pang isa, 3 na po sila. Sino? Si Lin Weixiong. Ayun, another Chinese. Itong si Chong at si Lau, yang mga yan, 3 Xiong, Lau, and Yang ay mga inchik. Na mga body-body ni Digonggong. Among the respondents for his alleged role in the highly irregular scheme with officials of the PSDBM. Sino na sa PSDBM? Ikaw tulad kita, inchik. Kailangan partners tayo, inchik. No? Kababayang inchik. Ako dapat kampi sa'yo. Hindi siya. Siya Pinoy. Alila natin Pinoy. Okay? Silang 3. Si Lau, si Yang, si Xiong. Lin, also a Chinese national, tignan nyo yan, Chinese national, is now facing 1 count each for violation of Section 3E of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act in 2021 and 2022, procurement of the following RT-PCR tests, 8,000 BGI real-time fluorescent test kits, 2,000 A-star fortitude test kits, and another 41,400 BGI real-time fluorescent test kits. Lahat yan made in China. The earlier resolution has dismissed the case against Lin. Ni-reverse. Okay? Anti-dummy law. According to the order, Lin, who had business ties with Yang, serves as the financial manager of Parmalee despite being a Chinese citizen in violation of the anti-dummy law. Lin is the husband of businesswoman Rose Nono Lin, also have ties to companies linked to Yang. Talagang pinagtulungan tayo. Pinagtulungan tayo ng mga Tsekwa hanggang ngayon. Pero may mga pro-China na mga Pilipino pa rin. Baka naman. Ang dami nun. Multi-billion peso. Diba? Si Duque nga, sa Kasilaw, 41 billion. Itong Parmalee, magkano? Citing the 87-year-old law, the Ombudsman said the payment for the 51,400 units of test kits was issued while Lin was the financial manager, enjoying extraordinary power over the corporate funds in Parmalee's depository bank. Wow! Lami si Kupal. Nasaan na tong si Lin? Baka nandyan na yan sa China. Mahahabol nyo pa ba yan? Diba? The Ombudsman pointed to Parmalee's records which showed Lin having full access and control over the financial assets and properties of the company. With such broad power conferred upon Lin, it was obvious that his appointment and designation as finance manager breached the prohibition of the anti-dummy law. Ayan, grabe Grabe ito. Maganda ito. Ito yung mga halaga. It noted that Parmalee earned millions from anomalous transaction with
PSDBM under Lin's watch. Magkakakutsaba yan eh. Di ba sino ba yung tao doon sa PSDBM? Di ba si Lau Inchik? Yung pinakakasuhan na ng ombudsman sa Sandigan Bayan. The ombudsman stated the company's financial statements, including that Parmalee, had no business activity from when it was incorporated in December 2019 to December of the same year. But in 2020, when PSDBM irregularly awarded procurement contracts to Parmalee, the corporation earned a net taxable income of, biruin nyo, wala man lang business activity nung September 2019 to December. Tapos biglang pagpasok ng 2020, COVID, eto na 300 million pesos, 337,099 with a declared net sales revenue receipts piece of 7 billion 485 million 401,000 pesos. Lami-lami po sila mga kababayan. Grabe itong ginago tayo mga kababayan. So basahin nyo na lang po dyan sa baba, no? Grabe ito. Mga manda talaga. Mga mandarambong, no? Dapat kayong ikulong sa Mandaluyong Mental Hospital, mga hinayupak, mga ganid sa pera. Yan po ang mga kinuhang mga tauhan ni Digong. O di ba sabi nga doon siyang sanggang dikit sila. Close ally. Bakit? The price of what? Binigyan po ng pinangalan ng isang school building doon sa nanay ni Digong sa China. Yun. Di ba? Ano pa? Ang mga nakuha diyan ni Duterte. Okay, maniwalang namumuhay yan ng ganyang kasimpleng bahay sa Davao. Wag na tayong magpabulag mga kababayan. Ilabas ang salin. Yan lang yan. Di ba? Ngayon mga kababayan, tumitirada ba si Digong? No? Alisan natin yan. Mag-aantay tayo ng update dyan. No? Sana naman, DOJ, Sandigan Bayan. Wag tayong tutulog-tulog. No? Ito po ang pinagsasabi ng magaling ninyong presidenteng si Duterte. Duterte, you are really dirty. Walang korupsyon. Magji-jet ski ako sa West Philippine Sea. Putang ina mo. Wala ka naman palang nagawa. Hayop. Nabulag po ako. Ako inaamin ko. Nabulag ako. Sensya ka, buti na lang. May isang magaling na Bongbong Marcos. Ba't ko sinasabing magaling? Panoorin yung isa kong video. Yung mga accomplishments. Yung mga pinagagawa nila. Itong taon na to, 2023 and 2022. Panay ang buhos ng tulong. Yun na lang, pumunta sa bayan nila Manny Pacquiao. Saan pa? Sa mga naapektuhan ng El Nino. Nandyan. Puntahan nyo sa PCO. Okay, tatamad-tamad. No? Tayong mga Marcos supporter and loyalists, wag tayong tatamad-tamad. Magbasa ng magandang balita naman. Wag yung puro chismis, yung kay Bato, ganyan. Wala kayong madidepensa dyan eh. Kasi pag tinanong kayo, tulad nitong si Digong, tinatanong tayo, inaalas kayong ating presidente, ano isasagot ninyo? Punta ka doon kay Tokis, meron doon eh. Huwag tayong ganun. Kayo rin, dapat inform yourself, no? Huwag yung puro chismis. Kung gusto nyo ng chismis, manood na lang kayo kay Christy Permin. Oy, Tita Christy Permin, nakikitita na nga ako sa hindi po ako sina-shoutout ha. Yung manonood nga po kay Tita Christy Permin, sabihin nyo, paki-shoutout po si Simply Talkies Vlog. Nandun po yan sa bundok ng Timbuktu. Nag-segue ulit tayo. Eto po, no? Itong magaling ninyong Duterte, napakalinis at napakagaling talaga. Di ba, pinakitaan ko kayo ng ebidensya kung gaano siya ka-Duterte. Di ba, Elora? Magbanlaw-banlaw di kasi pagkagaling ng dagat para hindi ka amoy salt water. Baka iwanan ka ng jowa mo niyan. Pag naamoy ka niyang amoy salt water ka, amoy ka ni Ariel. Magbanlaw-banlaw din, di ba? Ay, Chang, magbanlaw-banlaw din. Pagkatapos kang sabunin, banlaw naman. Okay, ito pa ang yabong talaga ni Duterte. Ito po yung sinabi niya doon sa kanilang mautog rally diyan saan ba yun? Dumaguete, Bongbong Marcos,
Ako advice. O, tignan. Tignan nyo. Incheck din pala ito. Ako advice. Hindi naman ako insulto. Pero para sa akin, yung performance mo is or was until now and still is a dismal failure. Puro ka English. Ayun naman pala eh. Ang galing naman pala mag-check-one ito eh. Ulitin natin, gusto nyo? Bongbong Marcos, ako advice. Hindi naman kita iniinsulto. Pero para sa akin, yung performance mo is or was until now and is still is a dismal failure. Isin mo mukha mo. Tangina mo. Puro ka English. Oh, so what? Huh? So what's the problem? If I'm speaking in English, di ba? Elora Aichang. Oh. So what's your freaking problem, dude? O ikaw, di ba? Prosecutor, abogado, presidente, mayor. Ha? Lawmaker. Bakit? Galit na galit ka sa English? Itong motherfucker na ito. You're a freaking idiot like Bato, the authentic idiot. Di ba, Mami B? So what? Kung puro English ang Pangulo. Ha? Nainggit ka? Dahil second year lang ang inabot, pero he is so eloquent. He is so good. No? Excelente. Sabi nga ni Ate Maite, excelente, por favor, kere. Ke. Wag naman puro keke. Ate Maite, baka maibang sabi ko dito, Ate Maite. Wag mo na akong patawanin. Ke. Si Duque, may keke. Ate Maite. Ke, di barbaridad, sabi niya nga. Si Barba daw, maabilidad kasi may ke. Ayun yung ibig sabihin ni Ate Maite na ke, barbaridad. Ayun. Tanong nyo pa yan kay Mami B. Ang galing mag-interpret niyan si Mami B. No? Talino yan eh. No? Diba? Naasar siya dahil daw magaling ka lang mag-English pero ang performance mo is a dismal failure. Really? Ha? Dahil nakikita mo sa survey? Ganon? Sino ba si Norbey? Gago to. Baka nakapentaning na naman to ay tiyang eh, Ilore, no? Ang hirap talaga. Pag yung matanda na, ika nga nila, ang kangaw, no? Ang kangaw na. Sa Tagalog, makakalimutin. Di ba? Eh bakit di mo tingnan yung performance mo nung taon na yun, na ikaw ay pinuno? Di ba? Sinasabi ko sa'yo, di ba, ang galing niya. Ang galing niyang mamahala. Di ba? Yung una nating topic. Ang galing. Ang galing ng mga tauhan niya, kinasuhan na, pinakakasuhan na ng grave misconduct. Ang daming grave. Mamaya, they gonna go to their grave. Makikita mo na lang, lapida. Nakalagay, grave. Grave. Sa kaka-grave, talagang napunta sa grave. Ano ba Tagalog ng grave? Ha? Sige nga, anong Tagalog ng grave? Ha? G-R-A-V-E. Grave. Sa Tagalog, grave. Hindi grabe ha. Grabe. Di ba? Yung mga pakonyo dyan. Huh? Parang. Kasi naman, grabe. Grabe si Duque, magnakaw. Di ba? Iniinsulto mo dahil puro lang English. At bagsak ang performance ayon sa'yo. Ha? Ayon sa'yo. Ang galing. Kasi, base sa survey, no? Pinangangalanda ka ng mga survey, ang number 1 ay yung kanyang unika ihang itok-itok. Ay, hindi niya pala unika iha yun. Kasi may isa pa eh. Yung kanyang panganay na iha. Na si itok-itok. Ha? Niniwala kayo doon sa survey? Ilan ang respondents nung survey? 1,500? 2,000? Di ba? O, ano na, pentaning. Baka nakapentan ka dyan. Ang kangaw. Makakalimutin sa Tagalog. O sa Ilocano, anong ang kangaw? Ano ang makakalimutin sa Kapampangan? Ano? Sa Bisaya? Ano? O, sige nga, paki-comment. Di ba? Tignan natin.
yung kanyang performance. Ha? Unahin muna natin yung performance niya. Dito po, no? Salamat po ulit kay Sir Benji Contreras. Sabi ko naman sa inyo dati, ako po ay follower ni Benji Contreras at Antonio Contreras sa kanilang mga social media, no? Ano ang accomplishment ni Digong? Tingnan natin kung gaano siya kagaling, ha? Bigyan natin siya, bagsakan natin siya ng evidence. Okay, nung kanyang pagiging Duterte. Duterte. Hindi po yun Duterte. Duterte. Because she is Dirty Harry. Di ba, Mami B? Mami B, hindi nagsasalita dyan eh. No? Mukhang busy ang ating Mami B, the ever beautiful. O ayan o. Sa official Facebook page ni Sir Benji Contreras, eto po. O, anong sabi dito? Sabi niya ha, kung sinasabi ni Digong na walang maipakitang magandang accomplishment si PBBM at dismal failure ang unang 2 taon bilang Pangulo, si Digong ang daming legasiyang nagawa sa ating bansa. Ito ang nagawa ni Digong sa loob ng 6 na taon niya bilang Pangulo na dapat ipagmayabang niya. O ayan, ito daw po, the Duterte legacy. Look at that. Salamat po, Sir Benji. Saludo po. Ayan, tingnan ninyo. Siguro naman, para makita nyo katotohanan, i-search nyo tong mga article na ito. Ayan. Corruption, 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 corruption. Wala daw korupsyon sa time niya, lilinisin niya ang gobyerno. Nangyari doon kay Lao, kay Doke, kay Siengling, kay Yang. 3 inchik at iba pang mga inchik, pinaglaruan po ang gobyerno ni Digong. Kasi bakit? Nakapentaning eh. Di ba? Korupsyon. O ano pa? Sir Benji, sige, tirahin natin, Sir Benji. O, ayan o. AJK. Di ba? O, sige. Ano pa? Ayan o. Parts of Tarlac to experience power outage. Ito ang hindi ko maintindihan mga kababayan eh. Ito o. No end in sight to unrelenting power outages in Palawan. Yung Palawan, nandyan yung Malampaya. Pero, nagba-blackout o outages ng kuryente. Ang galing. Diba? Power outage in Isabela, Pangasinan. Ano bang sinusuplayan ng Malampaya? Sabi sa atin ng ating source, Luzon. Diba? Tapos sasabihin pa nila, wala daw pera ang gobyerno nung during ng COVID, ng utang. Bakit? Nagsara ba yung operasyon ng Malampaya? Kaya nag-brown out, walang kinita? I don't think so. Iba po ang sabi ng ating source. Hindi tumigil yan ang operasyon yan, maski na may COVID. O saan napunta yung kita nun? Magkano ang kinikita ng Malampaya in everyday operation, in every week, in every month? Millions of pesos. Saan napunta ang kinita? Hindi sila nagre-remit sa gobyerno? Diba? Mas kinatanong nyo pa yan sa mga taga-Palawan, sila ang saksi dyan. O ito lang latest pinaalam sa akin buong araw, wala na namang kuryente. O diba, how ironic, sabi ko nga. Nandyan ang Malampaya, tapos nawala kayo ng kuryente. Napakalapit naman sa inyo. O, diba? O, ano na Digong, ano nangyari? Walang corruption Corruption, EJK, at another corruption. Blackout. Ang tawag po kasi dito sa amin, blackout. Ang tawag sa atin, brownout. Ano na? Tapos may pa dirty finger ka pa. Putang ina, dirty Harry. Puro ka lang pala bunganga. Tapos sasabihin mo, walang accomplishment. Dismal ang performance ng aming Pangulo. O bagsakan natin siya ng katotohanan. Tinignan ko kasi nagti-research ako Sabi ko 2 years. Ang binibigay sa akin 1 year. O pagbigyan nyo na ako Philippine News Agency, June 29, 2023, last year. Solon cites notable achievements in PBBM's first year in office. Ayan. Sinabi dyan, si House Speaker, siyempre kakampi niya yan, Nandito po. Binalita na ni House Speaker. Kung gusto nyong basahin, ayan. Diba? Haba lang vlog natin pag Nandyan ang pabahay. Nandyan yung pagbibigay ng mga tulong sa magsasaka. Diba? Ina-aksyonan ng DA na iniwan pinabayaan ni Digonggong. Ang ginawa, puro import. Sino ba yung DA secretary nun? Puro import. Diba?
Ano pa? Yung economy grew by 7.6% and 7.2% in the third and fourth quarters of 2022. Di ba? Nakita nyo naman, nandun sa loob ng PCO yan, yung official Facebook page. Nandito po lahat yan, oh. Sinabi, oh. Ang haba habab lang natin, pero bigyan ko na lang kayo ng ng article. Kayo ang magbasa niyan. Ha? Ano pa? Ito, sa NEDA report. Ha? February 1st, 2024. Marcos administration shifts to high gear for full implementation of transformation agenda in 2024. Releases PH development report. O ayan, nandito po ito. Oh. Itong report na ito nandito sa Philippine Development Report 2023. Ha? Anong ano dito? Puro development ang gusto ng Pangulo. Tapos sasabihin mo, below performance o walang performance kasi English lang English. O bakit nainggit ka? Eh ikaw, di ba? Hindi ka ba marunong mag-English? Is was anything wrong when speaking English? O di ba? Ang galing, is was. Di ba? So anong problema? Dahil lang sa pag-i-English, bagsak ang performance ng Pangulo? Yan ba? O ito pa, matindi. Kung bagsak pala ang performance ng Pangulo, walang nagagawa, ha? Eh bakit naging one of the most 100 most influential people of 2024 ang Pangulo? Ha? Ayan, sa Time Magazine. Di ba? Mapapabilang ba siya dyan sa Time Magazine kung wala siyang performance? Kung tatamad-tamad, tatanga-tanga, bobo, second year lang ang inabot? Ha? O ayan, anong sabi dito? O yung sa simula, it's all about the history of his family. Ha? Ay, ano nangyari? Ito, sabi dyan, Bongbong has stood steadfast against Chinese aggression in the South China Sea and bolstered his nation alliance with the US in the face of rising tension. Ayan. Many problems persist, including ex-EJK attack. But, by trying to repair his family name, Bongbong may reshape his country too. O, ano pa dito sa pangalawa? Yet Bongbong's desire to rehabilitate the Marcos name has resulted in other shift. He brought technocrats back into government, steadied the post-pandemic economy, and elevated, ito matindi, and elevated the Philippines on the world stage. Nagawa mo ba yan, Digong? Ha? Kung puro ang performance sa'yo ng Pangulo namin, sa'yo lang yun, at sa mga minions mo, pero sa amin, ipagmamalaki namin to because he elevated the Philippines on the world stage. Kita mo? Kapwa Pilipino mo pa ang magpapabagsak sa'yo. Ganun po talaga ang crab mentality. Imbis na tulungan natin itong administrasyong ito, pero sa sobrang crab mentality, pilit na hinihila. Kasi ayaw nilang maungusan yung achievement niya. Kaya sinasabi niya, mini-mental condition niya, yung mga nakikinig sa kanya na, wala kang performance. It's a dismal failure. Eh di FU, ikaw nga total Total failure. Diba? Kita mo, latest report ng ombudsman, 3 inchik, Finlander ang kaban ng bayan. Saka si Duque. O baka si Duque, inchik din. Duque. Ay, hindi, Espanyol pala siya. Que barbaridad. Diba, Ate Maite? Di ba kayo nahiya niyan? Kayong mga minions ng Duterte at ikaw, Digonggong? He elevated the Philippines to the world stage. Ibig sabihin, nakikilala na ulit ang bansang Pilipinas sa world stage kasi inalienate mo, Digong, sa mga Western powers. Only ang kinampihan mo, pinakilala mo lang ang Pilipinas sa China. Pero ginago ka ng China. O, di ba? Ano pa mga accomplishment ng Pangulo? The performance. Yung latest, sinasabi ko, nandyan sila sa Mindanao. Bagong Pilipinas, Servisyo Per. Nandun din ang First Lady sa kanyang Love for All. Ano pa ang gusto ninyo? Sabi nga ng Pangulo, ang gobyerno ang lalapit sa mamayan. Nandyan po yan sa Presidential Communications Office. Ano pa? OFW. Ito sa utos ng Pangulong Marcos Jr., nagbigay ng pamalan ng tumpinas sa Pilipinas nakauwi sa bansa. Yung mga apektadong mga nadukot ng Iranian authorities. Di ba nagtatrabaho? Lahat yan. Ano pa? Ha? Grabe kayo ha. Ayan tingnan ninyo Presidential Communications Office. Maski na ganyan-ganyan ang report, pero still an achievement. It's a performance.
Pero ang nakikita ng mga survey firms, baka hindi sinosurvey itong mga natulungan. Di ba? O baka naman, AI? Di ba? PBBM, boost improv development in Jensen City. Progress and Sargen. Tuwang-tuwa nga po yung mayor ng Jensen eh. Sino ba yon? Si kapatid ni Pacquiao? Yung babae? Kapatid ba? Hipag? Ubala na po. Kung sino man siya. Di ba? Kinikilala ang mga ginagawa ng pamalang ito, pero kayo lang ang nagbubulag-bulagang kasi nilalason ninyo ang kaisipan ng mga tangang naniniwala sa iyo. Tanga na nga, tinatangan nyo pa. Wala, pare-pareho kayo malaglag sa ditch. Di ba? Sabi nga sa Bible, a blind leading a blind, both of them will fall to the ditch. Doon kayo. Tama-tama lang. Sa ditch kayo, tignan ninyo. Diyan kayo mapunta. Ayan pa yung France, nagpaabot na willing silang mag-join sa military exercise. Good. Di ba? Ano pa? Wala kang ganyan. Ha? Di gonggong. Gonggong ka kasi. Tingnan nyo yan, Tingnan nyo yan, 110 million pesos assistance given to El Nino hit Jensen, South Cotabato, and Sarangani. Soksar dyan nga. Di ba? Tapos sasabihin nyo, walang nakuha. Sultan Kudarat, 100 million. Farmers and Fisher Folk. Tingnan nyo. Ano na? Ayan ba yung galit ang mga Mindanao? Galit ang Mindanawan sa Pangulong Marcos? Kaya pala ayaw nilang sumama sa inyo sa secession eh. Kasi, hindi po sila bulag. Congratulations po sa inyo mga kababayan namin at mahal naming mga Mindanawans na hindi naniniwala kay Pentaning. Ayaw. Na ang lolo niya ay si Taning. Sabihan ba naman kayo ng ganyan? Di ba? Gago pala kayo eh. Tapos yung mga minions ninyo, walang nagawa ang Marcos. Anong nagawa niya? Si Duterte lang ang mahusay. Tangina ninyo. Tingnan nyo yung desisyon ng ombudsman. 3 inchik at isang mukhang inchik. Di ba? Tangina. Sabihin nyo na kung xenophobic, wala akong pakialam. I-real to ko kayo. Gago pala kayo eh. Binababoy nyo ang presidente namin walang ginawa kundi ang tumulong. Di ba? Yan ba? Ano ang gusto nyo? Sa inyo lang ang pera? Tangina ninyo. Hayop kayo. Hindi lang kayo ang taxpayer. Tama lang yan, Pangulo. Sige, gawin mo ang nararapat para sa mamayang Pilipino. Majority na sa likod mo. Mag-EDSA kayo? Sige, you try it, dude. Kayo lang yun. Yung mga dilaw nga, di naniniwala sa inyo eh. Kasi they better have Marcos than the Duterte. Sabi ni Trillanes yan. Hindi ako. Maski na ako. Kung dilaw man ako, Ping, putang ina, galit ako dyan sa Duterte. Ba't ako kakampi doon? Dito na lang ako kay Bongbong. Nakikita ko pang naninindigan sa West Philippine Sea. Tumutulong sa mahihirap. Hindi naman ang gusto natin. Di ba? Hindi perfect. Pero at least, merong 90% or 95%. I'll go with the 95% kaysa naman sa wala. Tulad ni Digong. They plundered ang kaban ng bayan. Di ba Yung una natin, ombudsman. Multi-billion. Biruin nyo, multi-billion. Konti na lang, trillion na. Di ba? Ang laki-laki ng utang natin. Yung Pangulong Bongbong Marcos, nakakapagbayad pa ng utang. Merong latest dyan. Nakapagbayad pa tayo ng utang. Di ba? Si Digong, kailan nabalitang nagbayad ng utang? Yung inutang, kahit na paano, nabayaran yung interest o what? Di ba? Mga gunggong pala kayo eh. Tapos magmamayabang kayo, walang alam ang Pangulo. Bangag-bangag. Bangag talaga at adik ang Pangulo. Bangag at adik sa pagtulong sa mga Pilipino. Di po ba? Tama, mali. Kayo, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.